Ang faith healing o ang makihimalang pagpapagaling galing ba sa Diyos? Pag sinabi pong faith healing, ibig sabihin pinagagaling ang isang may karamdaman sa pamamagitan daw ng malakas na pananampalataya sa Diyos, kapwa ng may sakit at ng isa na nagpapagaling. Kaya pareho po silang dapat may malakas na pananampalataya sa Diyos. Siyempre ginagawa naman po ito ni Jesus noon sa kanyang panahon nung nandito siya sa lupa. At ang ulat, wala pong tinatanggihang uri ng karamdaman si Jesus, kaya hindi lang po siya masasabing oncologist, hindi lang siya neurologist o kung ano-anong espesyalistang doktor, kundi isa po siyang general physician. Lahat ng uri po ng sakit napapagaling po ni Jesus ayon sa Mateo 9:35. At kahit patay ay binubuhay po ni Jesus ayon sa ulat ng Biblia. Pero sa lahat po ng kanyang ginagawang pagpapagaling ng mga may sakit at pagbuhay ng mga patay ay nagagawa lang niya dahil napakalaki nga naman talaga ng kanyang pananampalataya sa kanyang ama na si Jehovah. Nananalangin po siya bago gawin ang pagpapagaling o ang pagbuhay muli ng mga patay. Halimbawa, nang namatay ang kanyang kaibigan na si Lazaro, sinasabi ng Juan 11:41 at 42, tumingala si Jesus sa langit at sinabi niya, Ama, nagpapasalamat ako na pinakinggan mo ako. Alam ko na lagi mo akong pinakikinggan, pero nagsasalita ako ngayon dahil sa mga taong narito para maniwala sila na isinugo mo ako. Kaya tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Lazaro na 4 na araw ng patay at lumabas po ito mula sa libingan kung saan siya nakahimlay. Kaya malinaw na nagagawa po ni Jesus ang mga himala ng pagpapagaling ng may sakit at pagbuhay muli ng mga patay dahil hiniling po ni Jesus sa kanyang ama na si Jehovah ang kaloob na magpagaling at bumuhay ng mga patay at ipinagkaloob naman sa kanya ni Jehovah ang kapangyarihan na gawin ang mga himala na iyon. Pinagkaloob din ni Jehovah sa mga apostol ni Jesus ang kakayahan na ito, bagaman limitadong pagkakataon nga lang naman ang natanggap ng mga apostol. Dahil minsan din, ayon kay Jesus, ay nagkulang din sila sa pananampalataya. Madalas ang mga faith healer ay sinasabing nakapagpapalabas din naman ng mga demonyo mula sa katawan ng mga sinasapian ng mga ito. Kaya kasama po sa sinasabing faith healing ang eksorsismo o pagpapalabas daw ng mga masasamang espiritu mula sa mga sinasapian nito. Pero ang totoo, bagaman ginagawa ni Jesus at ng ilang mga apostol ang mga makapangyarihang gawa na ito noon, masasabing legit na galing sa Diyos ang kanilang kakayahan na gawin ang mga himalang ito. Pero madalas, lalo na sa panahon natin sa ngayon, sa mga huling araw, ginagawa na lamang ng mga nag-aangking mga tagasunod ni Jesus ang mga gawang himala na gaya ng faith healing upang kumita ng salapi at ang mas masakla pa, sa halip na lalong mas mapalapit sa Diyos ang mga nagtataguyod ng mga ito, ay nahuhulog sa bitag ng espiritismo o idolatria. Bagay na itinuturing ng Diyos mismo bilang mga kasuklam-suklam na mga bagay. Kaya wala pong magkakaiba sa mga napakasasamang bagay na mababasa natin sa Deuteronomio 18, 10-12. Basahin po natin. Huwag makasusumpong sa inyo ng sino mang manghuhula, ng mahiko o ng sino mang naghahanap ng tanda o ng manggagaway o ng isa na nanggagayuma sa iba sa pamamagitan ng engkanto o ng sino mang sumasangguni sa espiritista o ng manghuhula ng mga pangyayari, fortune teller ibig sabihin. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay karimari-marim kay Jehovah. At kung itutuloy po natin ang pagbasa sa susunod na talata, sinasabi rin po na ang mga bagay na katulad ng mga ito ay kasuklam-suklam kay Jehovah. Kaya hindi po naiiba ang faith healing sa mga bagay na binabanggit tulad ng paghahanap ng mga tanda. At syempre, kasama po dito ang feng shui, ang paniniwala sa usog, spirit of the glass, pagbabasa ng kapalaran sa pamamagitan ng bolang kristal at mga palad, zodiac sign, at marami pang iba. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, ang gayong mga gawain ay karapat-dapat sa kamatayan. Nung panahon ng Israel po, pag may nasumpungan na gumagawa ng ganong mga bagay, ay pinapatay po sila. Ayon sa ulat na Levitico 19:31 at gayon din naman sa Levitico 20:6.
Maaring ikagulat mong malaman na ang balakyot na mga puwersa ang siyang nasa likuran ng waring di mapanganib na mapamahiing mga gawain na ito. Sinasabi ng Biblia na si Satanas ay nag-aanyong isang anghel ng liwanag. 2 Korinto 11:14. Maaaring palitawin ni Satanas at ng kanyang mga demonyo na waring hindi nakapipinsala ang mapanganib na gawain na ito, kundi kapakipakinabang pa nga. Kung minsan, maaaring makakatanga naman sila ng mga palatandaan at mga pangyayaring nagkakatotoo. Ano pat nalilin lang nila ang mga nagmamasid sa pag-iisip na ang tandang iyon ay mula sa Diyos. At minsan, ginagamit din ng mga espiritistang ito ang pangalan ni Jesus at nagpapagaling pa nga ng daw mga may sakit. Pansinin ang sinasabi ni Jesus sa Mateo 7:22-23. Ang sabi ni Jesus, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi ba nanghula kami sa pangalan mo, nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan mo, at gumawa ng maraming himala sa pangalan mo? At sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Masama ang ginagawa ninyo, lumayo kayo sa akin. Kaya yun po ang sabi ni Jesus. Ano po ang punto? Binabanggit po dito ni Jesus ang mga makapangyarihang mga gawa. Pagpapalayas ng mga demonyo at maraming himala na ginagawa daw ng mga taong pamilyar sa kanya o maaring sumasamba pa nga sa kanya. At gumagawa ng mga makapangyarihang gawa gaya ng mga himala sa pangalan ni Jesus. Malinaw na ang mga faith healing at iba pang sinasabing makahimalang pagpapagaling sa ngayon ay katuparan lamang po pala sa mga inihula ni Jesus na gagawin ng mga relihiyosong grupo sa mga huling araw. At ginagawa nila ito sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Sabi ng mga faith healer sa mga lumpo, gumaling ka, lumakad ka, at yun, nakakalakad. At pagkatapos, in Jesus' name, sabi ng mga faith healer sa nasasapian ng mga demonyo, lumayas ka sa katawan ng taong ito. At ayun, nahihimasmasan naman daw talaga. Lumalabas daw talaga ang demonyo sa katawan mula sa sinasapian na ito. Pero ang tanong, galing ba talaga kay Jesus o galing ba talaga sa Diyos ang kapangyarihan na nagagamit ng mga faith healer sa ngayon ng pagpapagaling at pagpapalayas ng mga demonyo? At iba pang makapangyarihang gawa ayon sa sinabi ni Jesus sa nabasang teksto. Balikan po natin ang sinasabi ni Jesus sa talatang 23. Ang sabi niya, hindi ko kayo kilala. Masama ang ginagawa ninyo. Lumayo kayo sa akin. Kaya hindi daw kilala ni Jesus ang mga nag-aangking faith healer sa pangalan ni Jesus. Masama daw ayon kay Jesus ang kanilang ginagawa. Bakit kaya sinabi ni Jesus na masama ang kanilang ginagawa kahit gumagamit naman sila sa pangalan niya? Ang totoo po kasi, front lang ang pangalan ni Jesus upang mapaniwala ang tao na totoo na galing sa Diyos ang kanilang ginagawang pangmakahimalang mga gawa. Pero ang totoo, ang mga demonyo po ang nasa likod ng mga himalang kanilang ginagawa. Samahan niyo po ako, basahin po natin ang Gawa 16 hanggang 19. Ito po ang sabi. Minsan, nang papunta kami sa lugar kung saan nagtitipon ng mga tao para manalangin, nakasalubong namin ang isang alilang babae na sinasapian ng masamang espiritu, isang demonyo ng panghuhula. Malaki ang kinikita ng mga amo niya dahil sa panghuhula niya. Ang babaeng ito ay sunod ng sunod kay Pablo at sa amin at isinisigaw niya, ang mga lalaking ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos at inihahayag nila sa inyo ang daan ng kaligtasan. Yun po ang sabi. Maraming araw niya itong ginawa, kaya nagsawa si Pablo at sinabi niya sa masamang espiritu, sa ngalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At noon din ay lumabas ito. Nang makita ng mga amo niya na nawala ang pinagkakakitaan nila, sinunggaban nila sina Pablo at Silas at kinaladkad papunta sa pamilihan sa mga tagapamahala. Kaya yun po ang senaryo. Malinaw na galing sa masamang espiritu ang kakayahan ng alilang babae. Sinasabi po dito galing sa mga demonyo. Pero parang pinalalabas niya na magkakampi sila ng mga apostol na si Pablo at si Silas. Bakit? Kasi sinabi niya, ang mga lalaking ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos at inihahayag nila sa inyo ang daan ng kaligtasan. Yun po ang sinisigaw ng aliping babae na ito. Kaya lumalabas na nililin lang niya ang mga tao upang mag-akalang magkakampi sila at hindi siya galing sa kapangyarihan ng mga demonyo.
Kaya maunawaan po natin na ang isang alilang babae na ito sa sinaunang lungsod ng Filipos ay nakapaglalaan sa kanyang Panginoon ng maraming pakinabang kasama na ang pinansyal dahil pinagkakakitaan nga siya ng mga ito. At gumagawa siya ng sining ng panghuhula. No, parang art. Pero ganun pa man, malinaw po ang sinasabi ng teksto na ang pinagmumulan ng kanyang mga prediksyon o panghuhula ay hindi galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi ang sabi, galing po sa isang demonyo ng panghuhula. Kaya naman, pinalabas ni Apostol Pablo ang demonyo mula sa babae. At ayun, nawala ang kakayahan ng alilang manghuhula na ito, nawala na rin ang kanyang pinagkakakitaan. Ano pong punto? Kapag naunawaan natin na ang gayong mga prediksyon ay mula pala sa mga demonyo, maunawaan din natin kung bakit sinasabi ng kautusan ng Diyos sa bansang Israel, huwag makasusumpong sa inyo ng sino mang manghuhula, ng mahiko o ng sino mang naghahanap ng tanda o ng manggagaway o ng isa na nanggagayuma sa iba sa pamamagitan ng engkanto o ng sino mang sumasangguni sa espiritista o ng manghuhula ng mga pangyayari at iba pang mga bagay na katulad ng mga ito kasama na ang faith healing. Mababasa po sa 2 Tesalonica 2:9-12 ang totoong dahilan. Basahin po natin. Ito po ang sabi. Pero si Satanas ang nasa likod ng patuloy na pag-iral ng napakasamang taong ito. Magsasagawa ito ng makapangyarihang mga gawa, mapanlinlang na mga tanda, himala at iba pang masama at mapandayang bagay para sa mga tao na mapupuksa bilang pagdurusa dahil hindi nila tinanggap at inibig ang katotohanang magliligtas sana sa kanila. Kaya hinayaan ng Diyos na linlangin sila ng isang mapandayang impluensya para maniwala sila sa kasinungalingan nang sa gayon ay mahatulan silang lahat dahil nasiyahan sila sa kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Kaya malinaw po ang sabi ng teksto. Si Satanas nga ang nasa likod ng patuloy na pag-iral ng mga nagsasagawa ng mga makapangyarihang gawa, mapanlinlang ng mga tanda, himala at iba pang masasamang mapandayang mga bagay. At kasama po dyan ang faith healing. Pero hindi po makatuwirang gagawa pa ng makapangyarihang mga gawa ang modernong mga lingkod ng Diyos sa ngayon dahil sinasabi po ng 1 Corinto 13:8, ang mga kaloob na humula ay aalisin. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay matatapos din at ang kaalaman ay maglalaho. Kaya malinaw, pinatigil o tinapos na po ng Diyos ang mga kaloob ng panghuhula at iba pang makapangyarihang mga gawa na nagawa noon ng mga apostol ni Jesus. Ito po ang dahilan kung bakit ang ilang prediksyon ng mga nag-aangking may pantanging kakayahan o kapangyarihan, bagaman nagkakatotoo kung minsan ay hindi po talaga nanggagaling sa Diyos, sa halip nanggaling sa kaaway ng Diyos si Satanas. At syempre pinagsisikapan ni Satanas na papaniwalain ang sangkatauhan na walang masama sa mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Dahil itong si Satanas, ang sabi ni Jesus ay isang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Juan 8:44. Ang totoo sa mga nag-aangking may mga pantanging kapangyarihan ay mga huwad, mga nagmamarunong lamang po na may pandarayang naniningil ng pera mula sa mga mapaniwalain. Ngunit huwad naman at hindi galing sa Diyos. Nauunawaan po ng modernong tapat na mga lingkod ng Diyos sa ngayon na ang mga gawaing nasasangkot sa espiritismo na ito ay dapat ngang iwasan upang hindi sila magkaroon ng anumang ugnayan sa mga masasamang espiritu. Subalit dapat din namang asahan na marami nga sa buong sangkatauhan ang talagang madadaya pa rin na katulad na sinasabi ng 2 Tesalonica 2:9-12. Ang mga taong nagtataguyod ng mga mapandayang mga gawaing ito ay para bang nasisiyahan pa sila sa kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. At totoo po ito. Kahit malaman pa ng mga taong ito ang katotohanan na mula nga sa mga demonyo ang mga gawaing nabanggit, ay okay lang din naman sa kanila. Marahil ay sa kagustuhan nilang gumaling mula sa kanilang mga karamdaman, kaya binabaliwala nila ang babala ng Diyos sa mga maaaring masasamang dulot ng pakikipag-ugnayan sa masasamang espiritu.
Mas gusto po ng mga taong ito na iligtas ang kanilang sarili sa halip na paluguran si Jehovah. Nakalimutan na nilang si Jehovah lang ang nag-iisang nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan sa buong universo na lubusang makapagbibigay ng sakdal na kalusugan sa lahat ng mga tapat na mga lingkod niya. Kung hindi man sa ngayon ay sa hinaharap, kasama ng ipinangakong buhay na walang hanggan. Sinasabi po ni Jesus sa Mateo 16:25, dahil ang sino mang gustong magligtas ng buhay niya ay mamamatay. Pero ang sino mang mamatay alang-alang sa akin ay muling mabubuhay. Ano po ang punto? Maaaring magkatotoo ngang gumaling ang isa mula sa kanyang karamdaman kung magpapadala siya sa mga pangako ng mga faith healer ng paggaling at magkaroon siya ng temporaryong dagdag na buhay, pero mawawala daw po sa kanya ayon kay Jesus ang buhay na walang hanggan. Ang mga tapat sa Diyos sa kabilang banda, kahit bigyan man sila ng garantiya ng paggaling ng mga faith healer, mas pipiliin po nilang mamatay ng temporaryo na tapat kay Jehovah sa halip na baliwalain ang kanyang mga pamantayan. Pero nangangako si Jesus, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya malinaw, ang modernong faith healing o modernong pagpapagaling sa pamamagitan ng himala ay hindi na po nanggagaling sa Diyos. Hindi na po ipinapahintulot ng Diyos at hindi na po sinasang-ayunan ng Diyos.